Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobulov TV. Samahan ninyo ako sa episode na ito sa isa na namang kwentuhan. At ito, walang kalaman-laman yung ating flyers slope. Nagsilayasan yung ating mga alaga. Pati yung ibon natin na inakay na nandirito nakapwesto ay nakalabas mga kalapatids. Sana makauwi mamaya. May nalingat tayo. Ang bilis matagal na kasi niyang gustong lumabas. Kaya nung nalingat tayo, napasama, pumitik agad mga kalapatids. Pero nandyan lang yan. Tignan natin kung makakabalik pa yung anak ng ating 6 overall champion na si Angel. Masama ang panahon ngayon mga kalapatids. Walang tigil yung ambon, pero ayan, sumisikat naman, sumisilip naman yung haring araw. Pero most of the time umuulan mga kalapatids, umaambon. Tignan nyo yung mga tao nakapayong ayan, di ba? Maambon-ambon. At nilabas na rin natin yung ating mga alaga para kahit papaano naman ay masanay sila sa ganyang weather. Kasi pagka lumilipad sila, di ba iwasan, hindi naman laging maganda ang panahon. May pagkakataon din na umuulan. Kaya magandang masanay natin yung ating mga alaga sa ganyang klima. Hindi naman sobrang lakas ng ulan mga kalapatids, tsaka wala naman ganong hangin. So safe na safe sila dyan. Habang inaantay natin bumaba yung ating mga alaga para sila ipakainin, eto mga kalapatids, nagpipili-pili muna ako ng patuka. Baka nag-iisip kayo bakit natin to ginagawa. Gaya ng ating sinabi nung nakaraang video, magkakaroon ng major adjustment sa sistema ng ating ginagawa sa layunin na mapabilis yung ating mga alaga. Kasi mga kalapatids, napapansin ko sa mga nakaraang pauwian, bagamat umuwi yung ating mga ibon, pero hindi ako satisfied sa bilis nila. So ang goal ko sa pagkakataong ito ay pabilisin yung ating mga ibon at tignan kung hanggang saan yung pinakasagad na magagawa nilang speed. Ang totoo kasi, yung speed ng ibon mga kalapatids nasa bloodline talaga yan, nasa genes yan, namamana yan. Subalit may mga pamamaraan din naman para matulungan yung ating mga ibon para sila ay bumilis. Ang isang halimbawa dyan mga kalapatids, yung motivation. Ang isang halimbawa dyan ay yung paggamit ng widowhood system at iba't iba pang klase ng motivation para mapabilis, mapauwi yung kanilang mga alaga. Subalit, alam nyo naman yung kalagayan natin dito, limitado lang yung ating mga materyales. Halimbawa, wala tayong widowhood. So, hindi natin magagawa ng mabisa yung sistemang yan. Isa pa, sa motivation mga kalapatids na kanubi, ay masasabi kong limitado yung mga pagkakataon at panahon sa pagmamotivate na yan. Halimbawa niyan mga kalapatids, kapag yung hen ay mangingitlog na. So yung cock na pares niya, sobrang habol yun, sobrang motivated umuwi yun. At yun ang pinakamagandang pagkakataon para ilipad yung ating mga cock. Subalit hindi naman sa lahat ng panahon at pagkakataon, ganun ang sitwasyon mga kalapatids. Paano pag hindi habol yung cock tapos may liparan? So mangyayari hindi tugma yung pagkakataon sa ganung motivation. Isa pang dahilan mga kalapatids, dahil nga limitado ang mga pagkakataon, panahon na motivated yung ating mga ibon, at kadalasan hindi sumasakto, nagiging conflict sa ating schedule dahil may trabaho din tayo at hindi naman tayo laging nakatutok dito sa loft, 'di ba? So madalas nami-miss natin yung mga ganong magandang pagkakataon o opportunity para magamit o ma-maximize yung limitadong motivation na yon ng ating mga ibon. Pag-isip ko mga kalapatids na kanubi na yung paggamit ng motivation sa schedule o sistemang meron ako dito sa aking pag-aalaga ay hindi talaga uubra. Kaya umisip na lang ako ng ibang pamamaraan mga kalapatids na angkop naman dun sa schedule ko, dun sa phasing ko sa pag-aalaga, nang hindi maapektuhan yung aking trabaho, yung aking pang-araw-araw na at masasabi kong itong ginagawa kong pagpipili ng patuka ay parte ng adjustment na aking gagawin. Kaya ako nagpipili mga kalapatids dahil dito sa aming lugar wala namang mabibilihan o nagtitinda ng mga separate na grains. So no choice ako kundi ito ang gawin ko. Tsaka ginagawa ko lang naman to kapag may available time ako mga kalapatids. Pwede naman tong itigil, pwede ko rin naman ituloy sa susunod. Tignan natin ang kalalabasan nito, kaya antabayanan nyo mga kalapatids yung mga resulta ng ating pauwian at doon ikukumpara natin sa mga nakaraan nilang liparan. Titignan natin kung nag-i-improve ba yung ating mga alaga o kung meron pa silang ibibilis sa pamamagitan ng ginagawa nating adjustment na ito. Shoutout ko lang yung ating mga bagong solid supporters na sila Sir Randy Payaban Espineda, Nibra de Guzman,
kay Sir Freddy Marquez, Sir Andrew Cortez, Zaijan Manzano, Sir Donald Donato na nakatutok doon sa ating ibon na si Angel, kay Sir Ramil Teresa, at doon sa ating kalapatid na nasa Doha, Qatar, shoutout kay Sir Ding ng Ding Racing Loft. Ingat po kayo dyan, sir. At samantalahin ko na rin i-shoutout yung ating idol na si Sir Yomi. Yan, nag-comment siya sa atin dun sa ginawa nating pag-recover kay Angel sa nakaraang video natin. Ayan, basahin nyo na lang yung kanyang comment. Ang nilalaman yan, hindi daw natin naiintindihan yung ating ginagawa sa pagbibigay ng calcium at antibiotic. Kulang din daw tayo sa research at hindi daw natin naiintindihan yung mga nangyayari dun sa ginagawa natin. Well, kahit medyo pabalagbag yung comment ng ating idol na si Sir Yomi, para sa akin, nakikita ko yung punto niya. Subalit, hindi niya lang siguro napansin o nakita na pagtuunan yung pinaka main idea ng ating mga ginawa. Pag dumarating yung mga ganitong pagkakataon, mga kalapatids, na nagbabanggaan yung dalawang magkaibang idea, magandang pagkakataon ito para matuto tayo at malaman natin kung ano ba talaga ang mas tama. Pagdating dun sa usaping antibiotic at calcium, mga kalapatids na kanubi, totoong magkakontra ang dalawang ito. Subalit, hindi ibig sabihin na hindi na totally gumagana yung antibiotics kapag may calcium. Sa halip, nalilesen o nababawasan ng bisa or effectiveness ng antibiotics kapag merong calcium. Ang dahilan, mga kalapatid, sapagkat ang calcium ay maaaring mag-interfere o humadlang sa kakayahan ng ating katawan na ma-absorb ang mga chemical na nasa antibiotic sa pamamagitan ng ating blood streams o yung pagdaloy ng ating dugo. Maging sa tao man, mga kalapatids na kanubi, ganyan ang epekto ng antibiotics at calcium. Yan ang isa sa dahilan bakit may mga veteran fanciers na hindi nagbibigay ng grits, lalo na yung mga grits na may cold flakes. Yan, hindi sila nagbibigay niyan kapag naggagamot sila ng antibiotic. Bukod kasi sa calciums na matatagpuan sa mga oyster shells, yung mga cold flakes, mga kalapatids, ay tumutulong yon para ma-eliminate yung mga toxins sa katawan, mailabas. And since yung antibiotic, mga kalapatids, ay hindi naman natural sa katawan ng ibon, susubukang i-dispose yun o i-eliminate ng cold flakes na matatagpuan sa grits. Pero mga kalapatids na kanubi, meron ding mga veteran fanciers na nagbibigay ng calciums o kaya naman ng grits kahit nagagamot sila ng antibiotics. So masasabi ba nating mali sila, mga kalapatids? Well, gaya nga ng binabanggit natin sa ating mga previous video, na importanteng alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung purpose ng ginagawa mo, hindi lang yung basta ginagaya mo, mga kalapatids. So yung mga kalapatids nating mga veteran fanciers na nagbibigay ng calcium o kaya naman ng grits kahit nagbibigay sila ng antibiotics, hindi nila pinagsasabay yung calcium at antibiotic. Halimbawa, nagbigay ka ng antibiotics, kailangan mo maghintay at least 3 hours yung interval mula nung nagbigay ka ng antibiotics bago ka magbigay ng calcium o kaya ng grits. Sa loob ng 3 oras na yon, simula nung ibinigay natin antibiotics, sapat na yung oras na yon para ma-absorb na ng katawan yung mga chemicals na kailangan ng ating mga alaga, which is the antibiotics para sa gamutan. Hindi na niya mai-interfere yung chemicals na nasa antibiotics. Pero mukhang ang pinupunto ng ating idol na si Sir Yomi, nagsubo tayo ng bawang, tapos nagsubo tayo ng calcium. Siguro ang pinupunto niya doon yung natural antibacterial properties ng bawang o yung pagiging natural antibiotics ng bawang. So ba't nagsubo tayo ng bawang, tapos maya-maya nagsubo tayo ng calcium? So mawawala na ng epekto yung bawang na sinubo natin. Alam nyo kasi, mga kalapatids na kanubi, ang bawang ay maraming benefits sa ating mga alagang ibon. Bukod pa dun sa pagiging natural antibacterial niya or antibiotics niya, marami pa itong benefits sa ating mga alaga. Katulad ng mga vitamins and minerals na matatagpuan dito, pagtulong sa good circulation ng dugo ng ating mga alaga, at yung pagkakaroon nito ng enzymes na tumutulong para ma-flush lahat ng mga toxic substance na nasa katawan ng ating mga ibon. Sa pagkakataong iyon, ang pinaka-purpose ng ating pagsusubo ng bawang ay hindi para gamitin siya as antibiotic, mga kalapatids, kundi para magamit natin yung properties niya na makapag-flush ng mga toxic substance sa katawan natin. Kasi pagka pauwi yung mga ibon, di natin alam kung saan niya na nakainom. Baka uminom yan sa kung saan. So para magkaroon tayo ng peace of mind, ipina-flush na natin yan gamit ang bawang, mga kalapatids. Hindi dahil kailangan natin yung pagiging natural antibiotics ng bawang. Unang-una,
Kung mapapansin nyo, dun pa lang sa first step natin na observation, kapag nakita nyo na may sakit talaga yung ibon, iba ang magiging procedure nyo. Pero dun dahil nga ang simpleng pauwian na napagod lang at na-stress yung ating mga alaga, kaya ganun lang yung ating approach. Halimbawa, dumating yung ibon, mayroong sakit, kailangan talaga ng gamutan yun. Pero since wala namang sakit o wala namang pinapakitang sintomas na sakit yung ating mga alaga, so ba't mo bibigyan ng antibiotic, di ba? Hindi kailangan ng antibiotic dahil nga wala namang sakit. Di naman tayo nagba-blind medication. Ayan yung pinaka reply natin sa kanya. Basahin nyo na lang yan at intindihin mga kalapatid, sapagkat sa mga ganyang pagkakataon meron kayong matututunan. Ayan na naman mga kalapatids, mukhang babagsak na naman yung malakas na ulan at kani-kanina lang umupa yung isang napakalakas na bugso ng ulan. Kaya malamang uulanin na naman tayo ng napakalakas. May bagyo pa rin kasi mga kalapatids, kaya mag-ingat kayo dyan. Lalo na yung dadaanan ng bagyo, yung tutumbuking ruta nun, mga kalapatids natin dyan, mag-ingat kayo. At syempre, kung magagawa ninyo, i-secure nyo na rin yung inyong mga alaga para hindi naman sila mapahamak. Eto, nilagyan na natin ng trapal. Yan, para hindi na pumasok dito. At hindi naman maanggihan yung nandito sa loob. Alright, so yun, maraming salamat mga kalapatid sa inyong pakikitambay minsan pa at pakikipagkwentuhan dito sa ating tambayan. Patuloy ko kayong i-update sa mga susunod nating mga episodes, kaya tambay lang dito sa ating tambayan, Chocobulok TV. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, hit nyo na ang notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Kung nagustuhan mong video ito, baka naman mag-like, comment, share at paki-follow ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Ano mga kalapatids? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!